Sa ating tunay na deboto, sa Quiapo po, meron po tayong tinatawag na tunay na deboto series na pinapaalala natin sa mga kadeboto, ano nga ba ang tunay na deboto? At sinisimulan natin ito ng kawikaan ni Jesus Nazareno. Halimbawa, ang sinabi ni Jesus Nazareno, hindi mo mapaglilingkuran ang dalawang amo. Sa isa ka lang tunay na susunod. At ang kasunod nga, ang tunay na deboto, hindi pinagsasabay ang masama at mabuti sa buhay. Aminin natin, tayong lahat dumarating ang puntong nagkakasabay ang masama at mabuti sa ating buhay. Dahil na rin sapagkat tayong lahat ay may kahinaan. Siguro nga katulad ngayon, tayo nagsisimba, pero aminin natin, mamaya, paglabas natin, o baka nga hindi pa tayo lumalabas sa simbahan, meron tayong kahinaang magaganap. Magagalit ka, magsisinungaling ka, mapapaaway ka. Pero ang pagkakaiba daw po ay ang mapag-imbabaw, sadya niyang pinagsasabay ang mabuti at masama. Sana po, kung dumarating man ang panahon na nagkakasabay sa ating buhay, ang mabuti at masama, ang kahinaan ay nagaganap dahil nagkamali tayo. Pero nagsusumikap tayong magpakabuti. Iba po yun sa isang taong nagkukunwaring mabuti habang pinagsasabay ang kanyang kahinaan. Kaya nga't ang magandang tanong, yung pagpapakabuti po ba natin ay likas o palabas lamang? Yung pagpapakabuti ba natin ay ginagawa natin bunga ng ating pagsusumikap na sumunod kay Jesus Nazareno? O may ibang kadahilanan kaya tayo nagmumukhang mabuti? At yung ating kahinaan, nandun din po ba yung pagsusumikap natin labanan ang kahinaang ito? O sadya na nating isinasabay lang ang kahinaan sa kasamaan? Halimbawa, gaya ng sabi ko kanina, opo, nagsisimba, nagdarasal tayo ngayon, mamaya, bibigay tayo sa tukso, mapapaaway ka, magagalit ka, pero pinagsusumikapan mo bang labanan yung galit na yon? O natural na lang talaga yung magalit ka din doon paglabas mo? Natural na lang sa iyo yung magmura ka doon at wala nang bahid ng pagkabahala na ibang-iba yung nangyayari sa labas sa ginagawa mo dito sa loob. Yun yung magpapaiba sa mapag-imbabaw sa isang taong nagsusumikap pero may kahinaan pa din. Dahil lahat naman po tayo may kahinaan. Lahat tayo para bang nagsasabay ang mabuti at masama. Pero ang tanong, nababahala ba tayo sa kahinaan sa ating buhay? Nababahala ba tayo na nananaig minsan ng masama? O para bagang tinatanggap na lang natin na pwede namang magsabay na lang yung masama at mabuti? Yun daw ang mapag-imbabaw. Yun yung mga nangyari sa mga Pariseo at mga Eskriba. Kaya nilang magdasal sa templo at sa paglabas nila, kaya din nilang walang patumpik-tumpik pagplanuhan ng pagpatay kay Jesus Nazareno. Kaya nila pag nasa templo, gumagawa ng mabuti, pero paglabas, mabilis pa sa alas 4, siraan si Jesus Nazareno. Wala na yung pagsusumikap, labanan yung kahinaan.
Tanggap na lang nila na dalawang uri ang kanilang pamumuhay. Yun daw po yung iwasan natin at ipagdasal natin huwag mangyari sa atin na para bagang natural na lang na napagsasabay ang masama at mabuti. Sana kung hindi man natin agad mawala lahat ng kahinaan, nandun pa rin yung pakikibaka, pagsusumikap, at kung tayo nagkakamali, pagkabahala at pagsisisi. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Agustin. Makulay ang buhay ni San Agustin. Kahapon nga po, kung natatandaan ninyo, pinagdiwang natin ng kapistahan ni Santa Monica, ang nanay ni San Agustin. Galong-galong luha ang lumabas kay Santa Monica. Pinagdarasal ang kanyang anak na palalo. At nagbunga naman dahil mula sa pagiging palalo, masamang tao, si San Agustin nagbagong buhay. Pero alam nyo si San Agustin, kaya paborito siya ng marami sapagkat naiintindihan niya ang bawat isa sa atin. Alam niya, lahat tayo lumalaban sa ating kahinaan. Alam niya, hindi ganun kadaling maging mabuti. Alam niya, dumarating ang panahon, dadapa at dadapa pa rin tayo. Alam niya, darating ang oras, bibigay at bibigay tayo sa tukso. Kaya nga't para kay San Agustin, ang mahalaga, hindi sumuko. Huwag lang tanggapin na ganito talaga tayo, kahina Kaya isabay na lang natin sa mabuti. Hindi. Hindi mapag-ibabaw si San Agustin. Bagamat may kahinaan, nandun sa kanya ang pagpapakumbaba at pagsusumikap. At higit sa lahat, nandun sa kanya ang pagkilala sa biyaya ng Diyos. Para kay San Agustin, hindi natin kaya sa ganang atin magbago. Hindi natin kaya sa sarili nating lakas talunin ng masama. Ang kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang tawag kay San Agustin, siya ang pantas ng biyaya. Sapagkat sa kanyang turo, napakahalaga ang biyaya ng Diyos. Gusto mong magbago, gusto mong talunin yung bisyong yan, gusto mong mawala na yung kasalanan na yan, ang kailangan higit sa lahat, ang biyaya ng Diyos. Hindi kaya lang ng willpower mo yan. Hindi kaya ng isip mo lang yan. Hindi kaya ng therapy lang yan. Ang kailangan, biyaya ng Diyos. Kaya sa misang ito, ipagdasal natin na huwag tayong susuko, manglimos ng biyaya ng Diyos, gaya ng turo ni San Agustin. At huwag nawa sanang dumating ang punto, ang kabutihan ay ginagawa lang natin bilang palabas. At huwag nawa din na maging natural na lang sa atin pagsabayin ang masama at mabuti. Kung dumarating man ang panahon, bumibigay tayo sa kahinaan, nagagawa natin ng masama, kahit gumagawa tayo ng mabuti, dumating din sana ang panahon na mabahala tayo, magsisi tayo, at magsumikap tayo upang sa di kalaunan, tunay na magwagi ang mabuti sa ating buhay. Upang katulad ni San Agustin, bagamat may kahinaan, nagtagumpay ang biyaya ng Diyos at pagsusumikap ng tao.